kundi ikaw ay maluwalhati sa aming buhay. Na pagka kami tinitignan ng aming kapitbahay, ng aming kasama sa trabaho, sa bahay, sa lugar na sa kami pumupunta, hindi nila makikita yung kami. Ang makikita nila, kilala ko to eh. Alam ko ginawa nito eh. Bakit nakatayo? Kasi may Diyos pala. Tulungan pong maging mabuti kaming advertisement sa lahat ng gagalawan namin. Patuloy mo pong bigyan ng tagumpay, kalakasan ng mga kapatid namin, kaming lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. And all God's people say, kamayan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, Happy Lord's Day. Huwag kang matutulog. Okay, please sit down. Thank you very much. Ha? Labanan! 77 demonyito ang maghihipan sa mata mo. Makakatulog ka. Okay? Mabuti lang kaninang umaga, may katabi itong si Kyle. Talaga namang humulugpos ng ganon. Sabi ko, pambihira, lakas na ng boses ko. Tulog pa! Mabuti na lang, siguro siniko ni Kyle, magtaas ka ng kamay. Ayun, naligtas. Kanya ng pagpunta rin eh. Sabi ko, sarap ng tulog mo kanina niya. Sabi niya, pasensya na po kayo. You see? Pero maganda no, naligtas. Okay? I want you to understand, you were planned for God's pleasure. I am planned for God's pleasure. We were all planned. Nilikha tayo para malugod ang Diyos. Pag tinignan ka, parang isang tatay at nanay. Kita nyo ha? Sabi ni Ate Remy, Pastor, papunta pala kayo ng Japan. Sabi ko, sabi nila, papunta, padating niya pala doon 20. Ay sabi ko, bakit? Kasi pabalik pa lang kami ng 19. O i-extend daw niya. Sino mag-ano sa inyo? Sabi ko, yung mga anak ko. Guys, listen to this. Last year, si Jap at si Micah, nilibre kaming mag-anak. Ako, si Ellen, papuntang Hong Kong. Ngayon namang May, si Jeff, si Ems, at saka si Bron, sila naman ang maglilibre sa amin papunta ng Japan. Okay? Pag tinitignan ko yung mga ito, ang nasa isip ko, ito yung mga kagaya nitong si Daniel, o itong si Mark, tsaka si Hiro, tsaka si Junjun, na parang, may magagawa ba ito? You ask me what I feel. Ask me what I feel now. Na yung anak ko ang maglilibre sa amin. Alam mo yun, Joaquin, na isang araw darating, sasabihin ng tatay mo, Joaquin, anong nakain mo? Pastay, pinagpala ho ako Ililibre kita sa UK. Pupunta tayo sa London. Kasama si Mama. Titignan lang natin if London Bridge is falling down. Napakasarap na makita dino na isang araw. Sasabihin mo kay Daddy Sofio mo, kay Mami Didit mo, Ma, tara alis tayo. Bumili na ako ng ticket. Saan tayo pupunta? To the moon. Napakasarap na makinig yan. O ikaw, Avi, ikaw, Rich, di ba? Na kayo maglilibre sa tita Syra mo, tita, kami nang bahala dyan. Sumama ka sa amin ng Mami. Kami maglilibre. Are you following me? And before I continue, we have some guests here. Bisita ni Ami, si Carol Decena from Tramo, at si Librada Vergel. Tayo lang po kayong dalawa. Okay? Nandito po sila. Shall we say? Maraming salamat po. Please be seated. Oho, nakita ko. Pinanganak yung isa, January 18, 1964. Magkasing edad tayo. You see? The moment you were born into the world, God was there. As an unseen witness, smiling nung pinanganganak ka. Okay? Kanya, nung magkita yung sperm cell ng tatay mo at yung egg cell ng nanay mo, nakita ka na. Okay? Bago ko pa mabuo sa sinapupunan ng nanay mo, nakita ka na. At nung ipinapanganak ka, God is looking at you. He was smiling at you. And He wanted you to be alive. Gusto niyang buhay ka. At gusto niya na makita na yung pagdating mo, magbibigay sa kanya ng kaluguran. Ang tanong ko sa iyo, Ire,
Ngayon bang ikaw ay lumaki na? Ngayon bang ikaw ay estudyante na? Ngayon bang ikaw ay may pamilya na? Ngayon bang ikaw ay may trabaho na? Ngayon bang ikaw ay marunong na? Ang Diyos ba'y nalulugod pa rin sa'yo? O naiisip niya, anak ng kamote naman to. Sinagot ko naman yung prayer niya. Tinulungan ko naman siya. Ba't pasaway? I want to be honest with you. I always ask God, Lord, did I please you today? Is there anything that I did or said or went into? Meron ba akong nakausap na hindi ka natuwa sa akin? At the end of the day, I was asking God. You see? Lord, na-offend ka ba sa akin? Meron ba akong nasabing hindi maganda? Meron ba akong pinuntahang di ka natuwa? Every single day, tinatanong ko ang Diyos, Lord, did I fail you? Did I grieve the Holy Spirit? God does not need to create you. Okay? Hindi niya kailangan ng Joey Sauco. Hindi niya kailangan ng Elaine. Hindi niya kailangan yung Ian Autor at Ian Luna. Hindi niya kailangan yung Jmar. No! But He chose to create you. Why? For His own enjoyment. Pag nakikita ba tayo ng Diyos, natutuwa ba siya? Tuntua ako din eh. Nakita mo, naalala si Job, tama? Sabi ng Job, ng Diyos kay Satanas, nakita mo ba yung si Job? Walang kagaya niya. Kanya mo naman pinagpapala yan eh. Kanya naman matino yan eh. Kasi binibigay mo lahat. Subukin mong galawin ang buhay niya, pati pamilya niya, mumurahin ka niyan. O sige, gawin mo, pero wag mo siyang sasaktan. Aba, hindi nagkasala si Job. At pagkatapos sabi niya, kanya naman ganyan yan. Kasi hindi mo siya pinagalaw. Subukin mong galawin niya pagka hindi minura ka. O sige, wag mong papatayin. Nagkaroon ng piksa mula ulo hanggang paa. Hindi pa rin nagmura si Job. Okay? Hindi nagkasala. Ano sabi ng Diyos? O, kita mo na? I told you. I ask you. Natanong mo ba sa sarili mo, Lord, natuwa ka ba sa akin? May kinausap ako kanina. Sabi ko sa kanya, ano gusto mong prayer ko sa iyo? Lord, pilayin mo na lang to, matigas naman ang ulo. O kunin mo na lang kaya papunta sa langit. Anong gusto mong prayer ko? O gusto mo pag-pray ko, Lord, patuloy mo siyang ingatan, proteksyonan mo kasi kakampi ko siya, katulong ko siya, kasama ko siya sa ministry. Anong gusto mong prayer ko sa iyo? Now listen. We exist, you exist, I exist for His benefit, for His glory, for His purpose, for His delight. Kanya ka nag-i-exist, Kanya ka nabubuhay, Kanya ka gumigising araw-araw para maluwalhati ang Diyos, para yung layo niya na magkaroon ng katuparan, para matuwa siya, yung wala siyang magagawa kung hindi pagpalain ka. Many years ago, we were singing this song, if He keeps on blessing and blessing, if He keeps on pouring on, if He keeps on, and my prayers keep getting through, and if my cup keeps fuller and fuller, if my prayers is getting through, if He keeps on blessing and blessing, oh Lord, what I'm going to do. Kung patuloy tayong pinagpapala, kasi lugod na lugod ang Diyos sa'yo, anong gagawin mo? You see? Dapat sa paggising mo, sa pagtatrabaho, sa pagiging nanay, tatay, kuya, ate, bunso, o ikaw ay bilang isang manggagawa, we bring enjoyment to God. Meaning we are living for His purpose, for His pleasure, and that is the first purpose of your life. Lord, dapat malugod ka sa akin. Alam mo, natutuwa ako kasi hindi tumitingin ng Diyos sa talino lang. Kasi wala akong talino. Sabi ko sa inyo, I never went to high school. Nanay ko lang madiskarte. Kukuha ng grade sa recto. Pinalabas ako'y nag-aral ng first year, second year sa Francisco College. Pagdating ko sa Southeastern, ako'y meron ng GMRC, meron ng Form 137, 138, kompleto na. Binigay eh. Sabi nung teacher, nung Mrs. Alcera, ito magandang nagtatransfer, kompleto. Pero peke lahat. Pagdating ng third year, fourth year, inartihan ng nanay ko,
Sabi niya, ma'am, pasensya na ho kayo kasi si Joey, hindi na kumove on, namatay yung tatay niya, August, ngayong third year siya. Kailan mo ba namatay? August. Ma'am, March na hindi siya naka-move on Fourth year naman, umarte nanay ko. Kunwari siya ina-stroke. Pasensya na kayo kasi yung kanak ko nag-alaga sa akin, na-stroke ako. Sige, pasa na lang yan. Paglabas, sabi na nanay ko, He never trusts me anymore. He never trusted me until the Lord found me. 1983. And everything changed. I was second year in college. Naintindihan ko, pakikinig kay Pastor Fajardo, doon sa tulay. Hindi kalakihan yun. Okay? Sa tulay na pagkainit-init. Sa tulay na tabi ng ilog. Kung saan kami naliligo, tumatalon. Nagtuturo si Pastor. Ano babanggit niya sa preaching niya? Na ikaw ay nilikha para magbigay kaluguran. Paano ko magbibigay kaluguran? Tanga nga ako. Wala nga akong alam. Wala akong kakayahan. Sabi ni Miss Fardo, maganda yung boses mo, modulated. Ganun ho. Kumanta ka sa choir. Ano ho yun? Ma'am, alam ko lang kumanta sa basa. Ang unang letra ay Asuncion. Kasi wala namang ano. Hindi, kumanta ka. Bass ka ha. Di kumakanta na kami. Alam mo yung kantahan sa choir. Maliit lang naman na. Hindi kagaya to. Hiwalay. Sabi ni Miss Fajardo, Joey, po, bass ka, bass. Opo, ano ba tono ko? Tenor yan kasi katabi ko, tenor. Mami, sabi, Joey, po. Soprano yan. Bass ka, bass. Sorry po, ma'am. Lumipat na naman ako. Joey, po, alto yan. It's all about the bass, about the bass. Joey, po, mag-usher ka na lang. Pinag-usher ako ni Mrs. Fajardo. Wala akong kagalingan. Kanya pag nakikita ko yung mga kumaawit din sa choir, naiinggit ako. Alam mo kung bakit? Wala akong gift na ganun. Pag nakikita kong tumutugtog sila, ang alam ko lang tugtugin sa gitara, pumapatak na naman ng ulan. Yun lang. Minaster ko yan. Tining, ting, ting. Tining, ting, ting. Yun lang. Ang alam ko lang tugtugin sa accordion, makapasa lang sa Bible school. Bata man. Pero dito lang. Wala akong alam. Hindi ako maalam. Pero sabi ko, Lord, wala na akong kaalaman. Paano ako magbibigay, Lord, yan sa'yo? Nakita ko, meron palang paraan. Dapat malulugod siya. Gusto kong maintindihan nyo, the first purpose, nalulugod ba ang Diyos sa atin? When you fully understand this truth, you will never again feel insignificant. Sabi ko, siguro kanya hindi ako favorite ni Pastor, hindi ako kasing galing ni Tony Villesa, hindi ako kasing galing ni Donglo, hindi ako kasing galing ni Edwin, hindi ako kasing galing ni Monica Valdez, hindi ako kasing galing ni Ate Luz Ruaro, hindi ako kasing galing nitong si, you know what I'm saying? I feel insignificant. Para akong isang basura. Ang baba ng tingin ko. Pero alam mo nung maintindihan ko that God planned me for His pleasure, tinaas ko yung balikat ko. Abay nila, talagang, iba pala ako. It proves my worth. Now listen, if you are important to God, and He consider you valuable, okay, enough to keep with Him for eternity, what greater significance could you have? Nung maintindihan ko na si Kristo'y naparine, doon sa mga napakinggan si Pastor nung panahon na yun, laging sinasabi ni Pastor Fajardo, kahit ikaw na lang ang nag-iisang tao sa mundo, pag nagkasala ka, si Kristo'y bababa pa rin sa lupa, mamamatay pa rin sa krus para iligtas ka. Sabi ko, pampira naman yun. Ako na lang mag-isa sa lupa. Tapos pag nagkasala ako, bababa pa rin siya. Iniisip ko naman, kung ako lang nag-iisa sa lupa at bababa pa rin siya, sino magpapako sa kanya? Di ba? Ako lang mag-isa tao sa lupa Pero inisip ko, hindi. Talagang siguro ano lang yun. Hyperbolic na salita lang siguro ni Pastor yun. Hyperbole. Sabi ko, minahal niya ako. Iniwan niya yung langit para mamatay ako. Mamatay sa akin. Para tubusin ako. When I understood yung kaligtasan na you save. Pag naintindihan mo yung kaligtasan na si Kristo'y namatay, na libing, na buhay, para tubusin ka, para mamatay at pumalit sa iyo, ay sinasabi ko sa iyo, hindi ka kinakailangan sana kagaya ko siya, sana may talent ako kagaya nun, sana kasing tangkad niya ako, sana, you will
not feel insignificant. You're a child of God. As a child of God, you bring pleasure to God. Like nothing else He has ever created. Hindi ho naparito si Kristo para mamatay sa giraffe. You see? Hindi ho naparito si Kristo para mamatay sa elefante. Hindi naparito si Kristo para mamatay sa mga whale. No, naparito siya para iligtas tayo mga nawawala. Ephesians 1:5, anong sabi? Okay? Na tayo itinalaga niya upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang mabuting layunin at kalooban. Tingnan mo ha? Okay? Inadapt. Dalawa lang ang pwede mong gawin para maging bahagi ka ng pamilya. Adoption o ipinanganak ka sa pamilyang yan. Ang sabi rin tayo'y pinagtinalaga na ma-adapt, na tayo'y na maging anak niya. Kailan mangyayari yan? Pag si Kristo tinanggap mo sa iyong puso na siya yung namatay, na libingit na buhay ni, pag nakita mong sarili mo, ikaw yung makasalanan, mapapahamak, papunta sa impyerno, na hindi mo kayang iligtas sa sarili mo, at kumapit ka na siya yung nagbayad, siya yung nagbuwis ng buhay para iligtas tayo, I would like to say, wala kang karapatan to feel insignificant. You are not in competition with any person. God loves you. Do you understand me? One of the greatest gifts that God has given you is the ability to enjoy pleasure. Ibig sabihin, binigyan ka niya ng kakayahan na mag-enjoy. Hindi sa sanlibutan, hindi sa bisyo, hindi sa alak. Okay? Hindi yung, tanahon na para magsaya, forget mo na, hindi ho ganon. Okay? Padance-dance para sumigla. Mamamatayan. Pag nakikita ko si Bruce Willis, hinangaan natin niya sa Die Hard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon may dementia, ni hindi niya kilala sarili niya, pati anak niya. Pag nakikita ko yung may Parkinson's disease na yung tagta-travel, yung ano yun? Back to the Future. Pag nakita mo siya, wala na. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Listen, ilan ang senses na meron tayo? 5. Ano yan? Seeing, hearing, tasting, smelling, and feeling. Tama? 5 senses. Yang lahat ng yan ibinigay para pag nagluto, uy, ang sarap! Uy, ang lumig! Tama? Naamoy mo, uy, putok. Listen ha. Ang deodorant hanggang 24 hours lang. Huwag niyong abusuhin. Tapos ang deodorant po pa, 7 dwarfs. Ano ba deodorant? Pag ganyan amoy? 7 dwarfs. Ba't 7 dwarfs? Namatay kasi yung dalawa. Yan, mabaho. Lalo na kung kayo'y lumalak, nung teenager ako, ito ha, sa teenager from 13 to 19. Okay? Sino mga teenager? 13 to 19, taas ang kamay. Nasa between na yon. Ito yung panahon nyo na tamad-tamad kayong mag-brush ng teeth. Ha? Ito yung tinatamad kang magpalit ng underwear. Ito yung tinatamad ka na maligo. Okay? Pero mo nasa kam ka, 1 linggo kang di naligo. 1 linggo kang hindi nag-toothbrush. I'm talking to you. And I'm looking at you. Okay? Sabi nun ni Tisoy, pambira, Joey, nakita ko yung ni Kuya Tisoy, yung pantalon mo na yan 2 linggo na yan Kanya pag inuhubad ko yung pantalon ko, nakatayo na. Hindi ako nagpapalit ng medyas. Kanya pag naghubad ako ng sapatos, ay umaalingaw-ngaw. Okay? Kahit brief, sabi nung tatay ko, halika, ba't kamot ka ng kamot? Hindi ka nagpapalit ng brief to. Pinapalitan ho ba to? Kasi pag 13, gala, kilos, walang hygiene yan. Ligtas ka. Tama? Dapat pagkatapos kumain, toothbrush. Okay? Dapat maligo. Huwag mo ikakatwiran. Ayoko mag-pray. Di pag di ka nag-pray, hindi ka kakain. Di mo kumain.
Mali yun. Mali yun. Sorry for this word ha, kagaguhan yan. May pagkain ka, hindi ka magpapasalamat sa Diyos. Magyayabang ka pa na hindi ka magpe-pray. Ang daming nagugutom. Ang daming walang makain, tama? Kahit hindi mo gusto yung ulam, magpasalamat ka. Bakit? May ulam pa rin. Magpasalamat ka. He wired you with 5 senses. He gave you emotions so you can experience the greatness of God. Wow! Ang lamig, hindi mo napansin. Pag galing ka sa labas, pagpating mo saan, katulad, kailan kayo? Kanina, kasi I went to Greenbelt kanina, may pinuntahan lang ako, mayroon akong pinakabit kasi may nagbigay sa akin ng bag. Sabi ko, inalis ko na yung tag, ilagay mo lang JCS, okay? Tapos ilagay mo tong kulay pala, naalala ko, meron nga pala yung binigay sa akin mga tag na ganyan. Hindi pinalagyan ko yung JCS, okay? Paglabas ko ng Greenbelt 5, sabi ko, boss, balik tayo, bakit? Ang init! Sobrang init sabi nga, oo nga, ang init, sabi ng gwardya, balik tayo sa loob. Exit, hindi tayo pwede pasok dyan, exit. Doon tayo sa entrance. You see? Pag ko naranasang malamig at mainit, may emosyon, naramdaman. Listen, touch, smell, taste, seeing, hearing. Listen, God wants you to enjoy life. Not just to endure. Hindi gusto ng Diyos na nag-i-endure ka. Oh Lord, parusa ba to? Sinabi ko sa iyo, nagkasala ako, pero habang buhay ako, parusahan mo na ako. Linyang Sofio lang. He wants you to enjoy life. Ayaw niya na nag-i-endure ka. Alam mo kung bakit? Walang persecution. Are you with me? Sa New Testament, magmula sa Book of Acts hanggang sa tinatawag na sila'y pinapatay pag naligtas, nawawala ng trabaho. Tama! The first century church is married to poverty, persecution, and problems. You know why? Under persecution sila. Sa Pilipinas, walang persecution. Am I right? Malaya kang magbitbit ng Bible. Malaya kang makapagsimba. Kanya hindi ka dapat nag-i-endure. Okay? May nag-post. Okay? Ang tag-init ay hindi pare-pareho. Kasi yung mayaman naka-aircon, yung mahirap hindi. Tanong ko Okay? Ba't hindi ka nakabili? Pinag-aaral ka naman. Tinulungan ka, ba't hindi ka nagtapos? Tama? Bumarkada. Anong linya mo? Kung natapos kong aking pag-aaral, disin sana ako'y meron ng dangal na iahandog sa'yo. Tama? Ako'y pabaya. Ako'y walang direksyon. Nagkaroon lang ng pagbabago because there is one person who invited me to church and that is Ate Remy. There is one pastor, Pastor Pardo, na nagturo sa akin. May church na nag-alaga sa akin. Kanya minahal ko to. Bakit? Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Kung hindi nagkaroon ng ganon, si Jeff siguro'y naguhugas ng jeep. Pati si Jeff. Nagkaroon ng pagbabago. The reason you are able to enjoy pleasure is that God made you to according to His image. Meaning, ayon sa kanyang wangis. Okay? We often forget that God has emotions. Okay? Ang Diyos may emosyon din parang ikaw. And I would like to say, He feels things very deeply. Okay? At gusto kong maintindihan mo yung mga emosyon na meron ng Diyos. God says, God grieves. Okay? May pagkakataon na ang Diyos nalulumbay. Anong sabi ng Genesis 6:6? At nagsisi ang Diyos na nilikha niya ang tao at nalumbay siya sa kanyang puso. Bakit? Kasi ang panahon na ito ni Noah, lahat ay gumagawa ng kasalanan. Lahat ay gumagawa ng kabaluktugan. Hindi nagbibigay puri sa Diyos. I ask you, ang Diyos ba pag tinignan ka June, pag tinignan ka Hamed, pag tinignan ka Aldrich, ang Diyos ba sasabihin, ba't mabinuhay ko pa Okay? Hindi mo dapat sinasabi, I'm barely living. No. You should enjoy life. Kanya ka lang, hindi ka nagiging masaya kasi you compare. Hindi ka lang dahil sa nagko-compare kasi you learn to be complaining. Nagko-complain ka, nagko-compare ka. Mali.
I-enjoy mo yung meron ka. You see? In-enjoy ko yung 5 pisong kinikita ko sa paghuhugas ng jeep. Sabi ko, Lord, ngayon 5 piso to, pero sa susunod, hindi yan. Gagalingan ko. Magpapasakop ako. Pipiliin kong magluwalhati ang Diyos. You see? Oh. Joshua, halika. I want you to read this. Okay? I want you to see this, ha? This is for the glory of God. Okay? Oh. Sabi ko sa inyong madalas, naghuhugas lang ako ng jeep. Okay? Yun ang kinikita ko. Mula sa paghuhugas ng jeep, naging faithful ako. Halika rin eh. Okay? Last year, ito yung binigay sa aking report. Okay? Lahat kayo tumanggap ng total offering nyo, right? Tingnan mo, ha? Magkano tithes ko? 154,500. Magkano love offering ko last year? 60,000. Magkano mission offering ko? 176. Magkano first fruits ko? 856,000. Magkano ang total offering ko? 1,438,300. How can you explain na 41 years ago naghugas ako may pupuntahan ka? Dito ka lang. Para may lakad ka. How can you explain that 41 years ago I was just washing jeepneys? I was just giving 50 centavos at my offering. Huwag kang mahiya na mahirap ka. Are you with me? Huwag kang mahiya na kapos ka. Are you following me? Huwag kang mahiya na estudyante ka. Nagsimula ako estudyante. Are you following me? Para maintindihan mo. Sabi ko nga sa inyo, may ilustrasyon ako. Sabi nung magjowa, Be, saan ka na? Dito pa ako sa boarding house ko, 5 minutes. 5 minutes? Di yung tao ay nasa kanto. Yan, sa kanto dyan, hintay. Sabi niya, dito lang ako sa kanto ng Rodriguez tsaka ng EDSA. Sige, sige. So habang naghihintay yung boyfriend niya, naglilinis siya ng ilong. Guys, huwag kayo maniwala sa babae pag sinabing 5 minutes. Kilay pa lang kulang ang 5 minutes. Okay? Lipstick pa, pati blush on, pati buhok. Magpapalit pa ng damit yan. Eventually, dumating yung babae. Sabi niya, uy, pasensya ka na, Be, ha? Kasi natagalan ako. Kamusta? Eto, yung kulangot niya, ganun na kalaki. Sabi niya, ganito. Naipon niya. Saan galing yung ganun kalaki? Sa isang kudlit na ganun. Kung yung kulangot na papalaki, yung pa bang blessing? Listen to this, ha? You start where you are. Okay? Shemi, magsimula ka bilang estudyante. Okay? Jorina, asan si Jorina? Oh, magsimula ka. Tama? Bilang isang estudyante. Elise, magsimula ka. Sa baon mo. Tama? Nagsimula ako sa baon ko. Okay? Si Ellen, chemist. I always say chemist. But chemist? Chemister na asa. Okay? Walang trabaho yan. Sa akin lang naasa. Magkano tithes niya last year? 184,900. Magkano ang kanyang love offering? 51,000. Magkano ang kanyang mission offering? 54,000. Magkano ang kanyang first fruits? 300,000. Magkano ang kanyang total offering? 644,900. How can you explain? Wala naman siyang trabaho, she can give that. Because he prioritized God. Magkano total offering namin sa family? 2,434,000. Thank you. You can now be seated. Am I rich? No. I just love God. Saan ako nagsimula? Kung ano meron ako. Nagsimula akong estudyante, ikaw tumayo ka nga. May baon ka ba? May baon ka? Binabaonan ka ng nanay mo? Pag napasok ka? Binibigyan ka ng pera? Pag napasok, binibigyan ng pera? Ng tatay mo? Ni J-Pox, binibigyan ka? Hindi rin. Gusto mo patulpo natin? Ha? Sumbong natin kay tulpo. Okay? Pero may natatanggap kang pera. Minsan, anong ginagawa mo sa natatanggap ang pera? May bahagi ba ang Diyos? Dapat. Di ba? Dapat. Pag may natanggap ka, ang unang mindset, bibigyan ko ang bahagi ang Diyos. Kahit 5 piso lang yan. Nagsimula ako sa 5 piso eh. Are you with me? 50 centimos. Yung 50 centimos ba, malaki, maliit? Maliit. Tama? I started with that. Hindi ko kailangan yumaman. Are you with me? Ang kailangan ko maging obedient.
And when I became obedient, sabi ko, Lord, ayaw ko that you will repent that you created me. Kahit mahirap ako, kahit estudyante ako, luluwalhatiin kita. Listen to this. God gets jealous. Nagseselos ang Diyos, hindi lang ikaw. Ang puso ko'y nagdurugo. He gets jealous. Okay? Kala mo, ikaw lang. And by the way, listen to this ha. Leader lang ang pwede maging jealous, hindi subordinate. Walang karapatan magselos ang babae. Yung leader lang. Exodus chapter 20 verse 5. Anong sabi? Huwag kang yuyuko sa kanila. Huwag kang maglilingkod sa kanila sapagkat ako na Panginoon mong Diyos, I am a jealous God. Okay? Dadalawin ko yung tatay, ako. Dadalawin ko yung anak, si Jap, tsaka si Jeff. Dadalawin ko yung third, si Bron. Dadalawin ko yung magiging anak ni Bron. Okay? Lahat ng hindi sumusunod sa akin. Isipin mo. Please sit down. Okay? Dadalawin ka? Dadalawin yung anak mo? Yun ba yung klase ng buhay na gusto mo, Victor? Sabi ni Victor, hindi ako nababanggit ni Pastor. Sige, Victor, babanggitin kita. Okay? Ikaw ang bibisitahin ng Diyos. Tama? And then itong si Karen at saka si Isaiah, bibisitahin din. At yung anak ni Karen, anak ni Isaiah, bibisitahin din. At yung anak ni Isaiah at saka ni Karen, bibisitahin. Hindi para pagpalain, kundi para paluin. Is that what you want? Oh, DG, yung ba gusto mo? Na ang Diyos ay magagalit sa iyo? Sasabihin ng Diyos, pambihira ka. Pag sa school, ang sipag-sipag mo. Sa bahay, ang tamad-tamad mo. Oh. Sa teacher, ang galang-galang mo. Sa nanay, sumasagot ka. Oh. Di ba? Sa bahay, ang tapang-tapang mo. Tapos sa ibang tao, ang galang-galang mo. Pag ang Diyos hindi number one sa puso ni Blair, seloso ang Diyos. Oh, ano sabi mo? Best friend, pupunta sana ako, kanya lang linggo eh. Unahin ko yung church. Ayos ah. Tuwa naman ako dun ah. Sabi niya, oh, best friend, hindi yung makakarating sa kasal mo ah. Kasi Sunday is the Lord's Day. Sa tuwing hindi natin sinusunod ng Diyos, naninibugo siya pag inuna mo yung trabaho, inuna mo yung family. Naalala nyo, one time dun sa si Atelet, meron siyang bunga. Yung mga pamilya nag-swimming. Sunday! Nag-swimming sila. Hinahanap nila yung bunsong anak na lalaki, hindi makita. Then nadapa sila. Yung pala yung bunso nila, nalunod na. Patay. Sabi ni Pastor Fajardo, ay ang kapatid, inuuna mo yung swimming eh. Ang linggo, pag may reunion, unahin mo Panginoon. Kinakailangan galingan mo para yung pamilya mo, ikaw ang igagalang. Oh, mag-reunion tayo ibang araw, wag ganitong oras. Sunday ngayon, Lord's Day yan. That's why I told you, di ba? Kinuwento ko kanina sa mga young people, Miyerkules ng gabi, doon kami sa 2020 MRS, dumating si Benjo, good evening po. Ay sir, tapos na po ang service. Ay hindi ako dadalo. Andyan po ba si Sir Joey? Ay, sino po sila? Si Benjo. Ay, doon po kausap ni Pastor. Tawagin ko. Sabi ko, Benjo, bakit ka nandito? Sir, pinatatawag ka ni si Romy tsaka ni Sir Santos. Bakit? May nangyari sa trabaho. Ba't alam mong nandito ako sa church? Sir, Miyerkules ngayon, sir. Alam niya. Di ba pag Miyerkules daw sa church ka? Pag Linggo nasa church ka? Oo, alam ng trabaho namin. And then pumunta, sabi ko, nasan sila? Nasa Intel. Anong ginagawa? Nagiinuman. Benjo, alam mo, sir, alam nila yun, hindi kayo inom. Sige, pagpunta ko doon, sabi ko, Sir Romy, Sir Butch, ano nangyari? Tinanggal si Benjo eh. Then, ikaw ipapalit namin, palit ulo. Sir, frontline yan.
Backline ako. Pneumatics, hydraulics ang exposure ko. Wala akong alam dyan. Ite-train ka namin. Sabi ko, sir, pangalawang issue, hindi ako pwede ng linggo. Alam na namin, sinabi ni Benjo, hindi ka pwede ng linggo kasi moderator ka, young people's president ka. They knew that. Hindi ka rin pwede ng 2 to 10. Bakit? Pinagdadrive ko si pastor eh. Sa speaking engagement niya. O sir, okay na. Kung okay yan, fine. Okay, sige. Pasok ako ng frontline, parang sa basketball. Kaya kong maglaro sa trabaho ng forward, guardia, sentro. That's who I am. They needed me. So I work. Eh problema, marami akong nawiwin na hindi na rin napasok ng linggo. Eh di nung araw na ako tumanggap ng pinakamataas na award, best employee, sabi nung boss ko, Joey, office. Yes sir. Pagtingin ko, Bok, anong ginagawa nyo rito? Boss, tinawag kami. Sabi ko, sir, anong problema? Sabi ni Sir Butch Santos, yung manager ng frontline, Joey, breach of contract to. Anong breach of contract, sir? Inapasok ng linggo. Sir, can I remind you that I was in the church, I was in the prayer meeting, then you allowed Benjo to come to my church and invited me to talk to you doon sa Intel. Tama? Ano sabi ko sa iyo? I put you my term na hindi ako pwede ng Merkules, na hindi ako pwede ng 2 to 10, hindi ako pwede ng linggo, at pumayag ka. I told you I cannot work on front. Ngayon, nagmamayag pag ako, pagagalitan mo ako? O sige, kayo. Sabi niya, Joey, sorry ha. Okay lang yun. Sabi ni Roy Escala, sir, sorry ha. Okay lang. Sabi ni Ariel, sorry. Okay lang. Okay lang ako. Bumigay sila. Ikaw, Joey, anong gagawin mo? I will resign. You cannot threaten me with my job. That was the time that Pastor Fajardo was putting up a school. Sabi ko, I think the Lord wants me to be back to the Lord. Okay? Sabi ko, nag-tender ako ng resignation. Si Luz Ruaro gumawa ng resignation paper ko. Pinasa ko. Pinatawag sila na may-ari. Eh yung may-ari, kaibigan ko. Kasi sabi niya, what do you have in your hand? This one, sir? King James Bible. You're Baptist? Yes. Only King Bible Baptist uses King James. Sabi niya, can you help me? Why? Can you teach our people not to put up a union? Yes, I'll do that. Let's have a Bible study. Sabi niya, who among these people are forcing you to work on Sunday? Actually, they were not forcing me. They were asking me to work. But I don't want to annoy them, sir. It's breaking, all the protocols, and I think they think that I am special or what. I'm going to resign. What company are you going? No, I'm not transferring to another company. How much is they paying you? No, we will triple your salary. I'm okay, sir. I'll be working at a church. What? You're not an educator. I'm not. I don't even know how to teach. But I can excel, I know. Sabi niya, okay, this is our deal. If your church cannot provide for you, you can come back here anytime. That was May of 1987. Next week is May 1. This Wednesday is May 1. Tama? 2024. 37 years. I never look back. Isa sa mga member ni Pastor Fajardo, si Mark, na kasama ko sa trabaho, sabi niya, believe kami dyan, Pastor. Nag-resign yan. Kasi ayaw niyang pumasok ng linggo. I made myself to be so significant sa trabaho namin na hanapin mo kapag nawala ako. Nawala sila sa akin. Nahirapan sila. Tanong ko sa iyo, is that what you're doing? Araw-araw naglalagay ako ng gospel tracts. Nagso-soul winning ako. Dahil ayoko magselos ang Diyos sa akin. Okay? Ayoko sabihin ng Diyos, inuuna mo yan? Hindi ako? Kaya sabi ko kay Ellen, mga naka, uunahin ko si pastor. Mga naka ulit, uunahin ko si pastor. There was a time, sabi niya, Joey, may andito si Ron Petrick, ipag-drive mo to. Opo, punta ka sa Baguio. Daling ko sa Baguio. O Joey, sabi ni Pastor Amante, nasa Baguio na kami. Gusto niya ipag-drive mo siya. Andiyan si Manny, ba't di siya mag-drive? Hindi. Ikaw daw mag-drive. Baba kami din eh. Pagdating din eh, tumawag, nag-long distance. Wala pang cellphone noon. Joey, po, si Dr. Gisalva, gusto niya ipag-drive mo siya. Nasa Pasay na ako. Bumalik ka rin sa Baguio. Balik ako ng Baguio. Balik ako. Sabi ko,
Okay lang ho kayo, tay? Bakit? Parang pinamimigay nyo na ako. No, no, no. I'm proud of you. I want them to see how you drive. Ginagalingan ko lang. Ayoko na magseselos ang Diyos sa akin. Ito pa, God gets angry. Okay? Ang Diyos may emosyon, nagagalit din siya. Judges 2:20, anong sabi? At ang galit ng Diyos ay naglagablab laban dito sa Israelita, okay? Judges 2:20, sapagkat ang mga tao ay sumalansang ang bansang ito, yung aking tipan, yung inuutos ko sa kanila, hindi na sinunod. Listen, pag sinabi ng Diyos, huwag mong pababayaan ang pagkakatipon, mamahalin mo yung Word of God, dapat nag-aakay ka ng kaluluwa, dapat binabalik mo yung offering, at hindi mo sinusunod, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo, nagagalit. He gets angry, no, sabi niya, because that these people have transgressed my covenant. May usapan kami. I commanded their father at hindi sila nakinig sa boses ko. Listen, sa tuwing hindi natin sinusunod, halimbawa may nakaaway ka, sabi ng Diyos, love your enemies. Love your enemies. Anong ginawa mo? Chinismis mo yung enemy. Gigil na gigil ka. Tapos magtataka ka, ba't tumataas ang presyon mo? Ba't inatake ka? Ba't yung BP mo tumaas? Na ospital ka? Magtataka ka? Alisin ang galit. Magpatawad. Am I right? Oh. Kanina habang bumabaybay kami, meron kami tinawagan, sabi ko, Pastor Emerson Tol, ingat ka ha, si Pastor Dong ha, stage 3, oo nga, napag-usapan namin eh. Pastor, nandito kay Pastor Limping ko. Pinapaalala sa'yo na pinagpipray ka na mag-preach ka sa kanila. Sabi ko, pag-pray nyo muna. Bakit? Yung mga anak niya nasa kabila eh. Okay? Pero wala akong problema. Okay? Hindi, gusto ka na mag-preach daw dito. Kung gusto nila, di sige. Ito ho yung mga umupak sa akin. Ito yung mga kasama. Yung mga limping ko na kasama doon sa mga umupak sa akin, na nag-alit sa akin. Ngayon, iimbitahin ako. Sabi ko, naman ba nila na galit sila sa akin? Hindi, gusto nga naman ito. O sige, pagka na pinaggusto ng Diyos, sige, pupuntahan natin. Okay lang yan. Okay lang sa'yo. Ano ba? Di ba? Kinancel nila ako, tapos iimbitahin nila ako. Hindi ba papakasiyahan yan? Ibig sabihin nun, hindi sila kaaway. Am I right? Dahil hindi ako pumatol, hindi ako nagparinig, hindi ako pagka nakita ko, say, kamusta po kayo? Ano okay lang? Yeah, hindi yung, ito yung nangasar sa akin, ito yung nambasa sa akin, iiwasan ko to. Tamo, lumilit ang mundo mo, ihing-ihi ka, hindi ka makaihi. Bakit? Nandun sa CR yung gigil yarn. Mali. Ito pa, ang Diyos nahabag. God pities. Okay? Anong ibig sabihin ng God pities? Okay? Anong sabi ng Psalm 103, verse number 13? Like the Father pitieth His children. Tingnan mo ha? Kung paano ang Ama ay nahahabag sa kanyang anak, naaawa. Gayon din namang Diyos, naaawa sa kanya. Kanino? Doon sa may takot sa kanya. Ibig sabihin, pag may takot, itong si Kay, pag may takot, itong si Beth, sabi niya, Lord, hindi ko gagawin to kasi masasaktan kita. Alam mo, sabi ni Diyos, kahabagan kita. Kung ginagalit mo ang Diyos, am I right? Ba't And God, not only that, sympathizes, meaning, makikisimpatya sa'yo. Bakit? Psalm chapter 2, verse number 4, siya na nakaupo sa langit, shall laugh. Okay? And the Lord shall have them in derision. What does it mean? He will mock. Tatawanan ka. Ngayon, lalapit-lapit ka sa akin, tigas naman ang ulo mo. Okay? Imagine, pinagtatawanan ka, gumugulong ka na sa problema. He will laugh in heaven, and the Lord shall have them in derision. Ang Panginoon, kukutsain ka. Pag matigas ang ulo mo, ano pa? Ang Diyos pwedeng magalak. He can be glad. Sa Isaiah, 1 Chronicles 16:27, karangalan,
kabanalan ang nasa harap ng Diyos, kalakasan at kagalakan ang nasa kanyang tahanan. Ibig sabihin, tayo ba nagbibigay ng kagalakan sa Kanya? Okay? Sa tuwing ginagamit mo yung talent, treasure, and time mo, God said, nagagalak ako. Okay? Ito pa, ang Diyos nagmamahal. Ang alam mo lang, John 3:16. Tignan mo ang 1 Kings chapter 10 verse number 9. Tignan mo ha, purihin ang Diyos, ang Panginoon mong Diyos, na nalulugod sa iyo at nilagay ka sa trono ng Israel sapagkat ang Diyos minahal ang Israel habang panahon. Kanya ginawa kang hari para gumawa ng husga at gumawa ng tinatawag na katwiran. Tignan mo ha, nalulugod. Di ba dapat ito yung goal natin, Lord? Malugod ka sa akin kasi mahal mo ako. Listen, pag mahal mo tao, gagawa ka ng paraan. Pag mahal ka ng Diyos, I'll tell you, He will not stop being your Father, being the provider, being the protector. How many times dapat patay na ako eh? Dapat wala na ako eh. Dapat tapos na ako. Maraming tao mas karapat dapat sa akin. Mas maraming tao mas matino sa akin. Mas maraming tao hindi magaspang ang ugali. Pero bakit wala? Kasi ang sabi ko lang, Lord, I want that you will be delighted in me. I want that you will love me. Anong sabi ng, God loves. Ano pa? God delights. Okay? Tingnan mo ha. Psalm 18:19. Okay? Ako'y inilabas niya sa maluwag na dako. Okay? At ako'y iniligtas niya. Bakit? Sapagkat siya'y nalulugod sa akin. Hindi ba maganda yan? Listen to this ha. Pag nakita mo lahat ng tao, pinagkakaisahan ka. Tama? Ang Diyos sasamahan ka. Bakit? Kasi ang Diyos, i-deliver ka. At ng Diyos, matutuwa. Ang tanong ko sa iyo, paano malulugod ng Diyos sa iyo? Prayer meeting, wala ka. Paano matutuwa ang Diyos sa iyo? May kausap ka ang save, hindi mo na winitisan. Paano matutuwa ang Diyos? Yung Bible mo, hindi mo nababasa. Oh, paano matutuwa ang Diyos kung bulagsak ka sa pananalapi? Sabi mo, pagka mayaman na ako, tsaka ako magbibigay. Mali, mali. Ngayon pa lang mahirap ka, magsimula ka na, magkaroon ka ng kasaysayan para mapansin ka ng Diyos. Okay? God gets joyful. Ang Diyos nagagalak din. Anong sabi ng Panginoon? Psalm 37:23, the steps of the good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Tama? May kasunod yan Though he fall, he is not utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Ang Diyos ang magtatayo sa iyo. Kasi bakit? God is delighted. God is joyful. May damdamin din ng Diyos. Okay? And God gets angry again. Ano sabi ni Ezekiel 5:13? Thus shall mine anger be accomplished. Magaganap yung galit ko. Ako'y pupunta. Lulusubin kita. Okay? Yung galit ko ilalagay ko sa iyo. At ako'y maaliw. At kailang malalaman na ako ang Panginoon na nagsalita in my seal. Pag na-accomplish ko na yung galit ko sa kanila. Isipin mo, matutuwa ang Diyos pag napasatuparan niya yung galit. God rejoices. Natutuwa. Psalm 104 verse 31, the glory of the Lord shall endure forever. The Lord rejoices in His work. Ang tanong ko, pagkatapos nating malaman na ang Diyos ay may damdamin, ang Diyos ba'y natutuwa sa iyo? Does God has the reason to bless you? Binibigyan mo ang Diyos na dahilan para sagutin niya yung prayer mo. Binibigyan mo ang Diyos ng dahilan para ma-promote ka. Binibigyan mo ang Diyos. You see, pagka member ka ng isang simbahan, okay? Maliban na kung na-transfer ka din okay? Oh. Sabi nung isa, si Attorney Jazz, sabi niya, Pastor, I'm sorry ha. Bakit? Kasi matatransfer na po ako. Sa Antipolo po kasi yung office namin. O ikaw, bahala ka. Hindi naman kita member Oh. Hindi po, kasi po, pinag-uusap po kami ni Mama, sabi po niya, diyan ka pa rin sa Pasay magsimba.
Baka siguro doon lang ako magtatrabaho sa Antipolo, hahanap na lang ako dito sa malapit kung saan titira rito. Sabi ko, attorney, hindi nyo kilala yun, attorney yun, lagi nasa likod yun. Sabi ko, hindi kita member. Hindi po, gusto po ni pastor at saka ng mama ko dito ko sa inyo eh. O di sige. Okay? Pero alam ba kung gaano kalayo Antipolo? Ha? Traffic yan. Sa Kaintapalang Junction, traffic na yan. Pag-isipan mo. Okay? Sige po, sige po. Okay ka lang? Opo. O pag-pray tayo. Nag-pray kami. You see? Hindi yung member ka rito kung saan ka nakikita. Tama? O kaya hanggang ngayon, online pa. Nakapunta ka na sa mall, hindi ka pa makapunta sa simbahan. Am I right? Mali. Paramdam mong member ka rin eh. Oh. Kahapon tinek ko si Ruby. Sabi ko, Ruby, bakit si Russell lang ang nagtatrabaho? Sumagot si Russell, kasi po pastor ganire. No, I want every adult ladies magkaroon ng bahagi para lahat kayo natututo. Ministry. Okay? At hindi lang kapag siya gumawa, tumulong ka. Tama? Bakit? And by the way, okay? Jeff, ilabas mo nga yung schedule ng mga dapat maglinis. Okay? Naglagay tayo, nagbunutan ng mga preachers. Okay? Meron kayong lilinisin pag member kayo ng distrito. Okay? Magkaroon ka, mag-tights ka ng oras mo. Okay? As a church, as a district, meron kang lilinisin. Okay? O, sino maglilinis ng gym sa taas, basketballan? Anong distrito? O, anong distrito nyo? Kalayaan. Tayuan lahat ang taga-Kalayaan. Kalayaan, tayo. Tanong, naglinis na ba kayo ng gym? Hindi pa. Maglinis kayo ng gym. Ayun me? Trabaho nyong linisin ng gym. Tingnan nyo, mga bata pa. Oh, papanik kayo sa gym. Maglilinis kayo. Yun yung trabaho ninyo. Okay? Do you understand me? Oh. Kayo yun. 3 months. Oh, please sit down. Sino yung basketball? Volleyball? Sino? Anong distrito nyo? Malibay 3. Tayo ang Malibay 3. Malibay 3. Oh. Walang maglilinis nung basketball gym kung hindi kayo. Do you understand me? Okay? Maglalaan kayo ng oras para maglinis doon. Okay? Please sit down. Sino maglinis ng EMF 3rd floor? EMF 3rd floor. Sino? Cabrera. Nasaan ang Cabrera? Taas. Tindig. Oh. Oh. Alam nyo lilinisin nyo? Ha? Dine. Tama? Oh. Sino yung sa kabila? Please sit down. Yung kalahati. Wala bang kalahati yun? Oh. Nasaan na tayo? Mezzanine. Mezzanine. Sino maglinis ng mezzanine? Ramil. Tayo tindig. Sino? Dito kayo. O, anong distrito nyo? Baklaran. Tayo mga taga-Baklaran. Ba't di ka makatayo? Ba't biglang tumayo? Oh. Kayo, ito lilinisin nyo. Tama? Oh. Upo. Sino rin sa kabila? Tayo. Anong distrito nyo? Malibay 1. Saan ang Malibay 1? Oh. Jericho. Ito lilinisin nyo. Tama? Gusto kong makita na walang alikabok, wala lahat. Gagawin nyo yan para may bahagi kayo. Do you understand me? Please sit down. O sino maglilinis ng 1st floor? Dine. Sa baba. 1st floor. Sa baba. EMF. Bangkal, Makati. Saan kayo? Bangkal. Teka. Ano linisin niyo? Dito sa kabila. Kalahati ni Re. Itong gitna, papunta doon. Yung garahe ng Fortuner. Okay. Nasaan ang Bangkal? Tayo. Auditorium ba? Ito auditorium, ito. Itong kalahati. Oh, itong kalahati. Kanya pag nakita kong hindi maayos yung mga ano diyan, yung mga cross stitch diyan, ha? Kayo may kasalanan, Bangkal. Okay? Kailangan yung mga silya, maayos ang mga tawag diyan, seat cover. Kailangan maganda. You know me? Privilege yan. Sino sa kalahati din eh?
Kayo, anong distrito nyo? Maricaban. Tayo, taga Maricaban. Tayo. Jenny, tumayo ka. Nakatayo na ba? Hala ko, nakaupo ka pa eh. Okay. Kalahati. Martina, ha? Kalahati, anak, ha? Dito kayo, ha? Mula rin papunta doon, ha? Kailangan maganda, malinis, maayos, okay? At please sit down. At itong lahat ng lahat ng assistant preacher, tayo! Kayo mag-aalaga nitong building, nitong altar. Dapat ito nalilinis. Yan, nalilinis. Dapat maganda. Titignan nyo yung upuan. Tignan nyo, hindi maayos ito. Dapat nakaganon yan. Titignan nyo kung paano gaganda yan. Kayo yan. Kanya, tignan mo, ayan, Okay? Trabaho nyo yan. You see? Ministry natin yan. Pagagandahin natin Bakit? Para may bahagi tayo. Hindi ka magtatawa kasi may sweldo. Kasi mahal mo, Panginoon. Please sit down. Sino dito sa kabila? Sa baba? First floor ng EMF. Garahe. Kabila. Sino? Edgar. Malibay 4. Asa na Malibay 4? Oh, yun. Bihira. Yung garahe ng Fortuner kasama. Tama? Oh, please sit down. Kalahati din papunta doon sa may baptistry. Ano yan? Bayanihan. Tanong. Tayo mabayanihan? Tayo. Oh. Pag may nakita kong hindi maayos dyan, hindi yung ginagawa trabaho ninyo. Okay? Please sit down. O, sa CLF, third floor, CLF, sino? Sino kayo? Malibay 2. Sino Malibay 2? Mark. Oh, tatatlo na lang kayo. Mga kusipag. Masipag yan. Pangalan pa lang, kusipag na eh. Oh. Nasaan si Jasmine? May sakit? Dapat kinakantahan mo, Jasmine to the snow, in a one-horse open sleigh. Okay? Kayo maglilinis sa third floor. Kasama si Erdo na Jepox. Sino second floor? Please sit down. O, Bonnie, Kalayaan. Tindig ang mga Kalayaan. At Tagig, Embo. Ayan, o. Aba, pambira, pati sina Alvin, o. GVG, o, yan, ha. O. Second floor. Okay? Ng CLF, ha? Kayo yan. Okay, ang laki ng katawan mo, ha? Tumulong ka doon, ha? Okay? Titignan natin, kasi ito yan, ha? Naging janitor ako sa BPI. Lahat yan tinitignan. Okay? Please sit down. Third floor, ayan na, ha? Sa ground floor ng CLF, okay? Ground floor, Cavite. Sino Cavite? O, tayo. Ikaw na lang mag-isa? O, Moses, o, Ruth, ha? O, Liam. Third floor, yan, ha? Diyan, ha? Doon kayo, ha? O, ground floor ng CLF. Yun yung kantin. Dapat makikita ko nakasalansan lahat. Okay? Maganda. Alam mo kung bakit? Yun ang tights mo sa oras mo. Gusto kong mahalin nyo to. Am I right? Kung hindi ka lang nagtatight ng pera mo, oras mo, Lord, maglalaan ako ng oras para mag-serve ako, lilinisin ko to kasi mahal kita. You know what I'm saying that? Kasi dyan ako nagsimula. Please sit down. Estudyante kami. Hindi ganito ang ministry. Simple lang. Kami ang nagbubunot. Pinoplorwaksan yan. Magmula sa school, pupunta rito, lilinisin para maihanda. Saan ako dinampot? Tanong ko sa iyo. Ito bang mukhang pinabayaan ng Diyos, kinampihan ng Diyos? Are you following me? Ayokong mawalan kayo ng pagkakataon. Ayokong sisimba ka lang. Ayokong i-amen ka lang. Ayokong magpo-forward ka lang. Kailangan meron tayong gagawin na mapapansin tayo ng Diyos. Am I right? Mag-uusap-usap kayo kung kailan kayo magkikita para linisin. Hindi bilang katulong, no. Privilege. Okay? Anong sabi ng Panginoon? Sabi ni David, I was glad na maging doorkeeper, tagapagbantay
doon sa tahanan ng Panginoon. Kasiyahan yan. Kanya kung ikaw ay naatasang magbantay, kasiyahan mo yan. Bakit? Nasa gawain ka ng Diyos. Ako naglilinis ng CR, hindi ako nandidiri dahil ang katwiran ko, kung tae lang mandidiri ako, tama? Kaluluwa pa. Nililinis ko yung CR. Nagtatrabaho ako. Kanya next week, titignan ko ha, kung malinis lahat. Titignan natin. Bakit? Privilege. I want that God will be happy. Pag nakita niya, pambira, itong mga to, nagtatrabaho, may business, may negosyo, tapos tumutulong sa church, iba ho yun. Nagpapansin ako sa Diyos. To be honest. Sabi ko, Lord, papapansin ako sa iyo. Kita mo, di ba? Binigyan mo ko ng time, talent, treasure. Pagagamit ko to sa iyo, gagamitin ko. Okay? Hindi ako kasing galing, pero papakita ko na may Diyos ako. Hindi ba, nung masabi ni Karing Nebuchadnezzar, hindi ba 3 lang yung ibinulid natin sa apoy? E ba't 4? Kasi nandun ang Diyos. Gumawa tayo ng paraan. Okay? Bringing pleasure to God is called pleasure, worship. Okay? Ibig sabihin yan, pag nagbibigay tayo ng kaluguran sa Diyos, ang tawag dyan worship. Ang worship, hindi lang pag kumakanta tayo pag may service. Pag nalulugod ang Diyos, worship yan. Araw-araw, pwede mong i-worship ang Diyos. Psalm 147 verse number 11. Okay? Ano sabi? The Lord take pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy. Tignan mo ha, ang Diyos ay naliligayahan. Sa natatakot sa Kanya. Sa mga umaasa sa Kanyang kahabagan. What does it mean? Anything that you do that brings pleasure to God is an act of worship. Naglinis ka, tumulong ka, kumanta ka, naglaba ka, nagsundo ka, ginawa mo, natuwa ang Diyos. Worship yan. Okay? Kagaya ng diamond, ang worship is multifaceted. Okay? It would take volumes to cover all to understand what worship is. But we will look primarily sa primary aspect ng worship. Okay? Ang anthropologists, sabi nila that worship is a universal urge, hardwired by God sa bawat fiber ng mga tao in need to build in to have a connection with God. Tamo ha? Yung mga Katoliko, meron silang paraan para mapalapit sa Diyos. Tama? Magsabi ko ng abagin ng Maria, lahat, ganyan. Di ba? Ang iglesia, ganun din. Pero sa Diyos, iba. Susundin natin yung salita ng Diyos. Tatandaan nyo mga kapatid, ito ho ang ating manual for life. Dito natin titignan paano ang tamang pagsamba. Okay? Let us make the worship of God as our goal, Lord. Itong goal ko, pupurihin kita. Okay? Ito yung focus ng ating buhay. Listen, without goals, you cannot expect to be any different this year than you were last year. Dapat may goal ka. Itong nalalabing mga araw at panahon at buwan ng 2024, ang goal ko, I will worship God. Meaning, long-term goal will keep us moving toward our purpose and will keep us from being discouraged by a short-term setback. We will all have setbacks. Okay? You deal with them every day. Yung setback na yan will slow you down. Unless you focus on something that God will bless. Ano sabi ng 1 Corinthians 9:26? Ako, I run therefore not as with uncertainty, not as one that beateth the air. Okay? Ano sabi ni Paul? I do not run without any goal. I fight like a boxer and I hit the person that I need to hit. You don't want to spend the next year hitting the air. Okay? Pero sumusuntok ka, hangin ang tinatamaan mo. Just setting goal is not the answer. We need to have a God-glorifying goal. Okay? Ano yung mga kinds of goal that God will bless? Kailangan mo goals that will bring honor to God. Yung bang goal mo, nagbibigay karangalan sa Diyos? Okay? Nagbibigay karangalan? Ano sabi ng 1 Corinthians 10:31?
Kung kayo'y kakain, kung kayo'y iinom, ano man ang ginagawa nyo, gawin mo sa kaluwalhatian ng Diyos. Meaning, naglalaba ka, nagluluto ka, namamalengke ka, tumatawid ka. Naluluwalhati ba ang Diyos? You see? Baka mamaya may bumusina lang sa'yo, magagalit ka. Whether you eat or drink, we need to do for glory. Habang nagdadrive ka, hindi ka dapat kamoting rider. Hindi ka dapat kamoting driver. Okay? If you have the right motivation, anything can be done for God's glory. Ano pa? Goals that are motivated by love. Dapat ang goal mo, ang motivation mo, pag-ibig. God is far more interested. Bakit mo ginagawa kesa sa ginagawa mo? Ano sabi ng 1 Corinthians 16:14? Gawin nyo sa pag-ibig ang lahat ng inyong ginagawa. Kung magsasaing ka, kasi mahal mo ang Diyos at ang pamilya mo. Kung nagsisipag ka, kasi mahal mo ang pamilya mo. Kung isipin mo yung batang yon, di ba? Kung mahal niya ang Diyos at ang kanyang tatay, hihiyain ba niya sa tulpo yung, kasi 500 kulang po yung 500 na baon. Ipapatulpo mo pa. Do everything with love. Goals that fulfill one of God's purpose for your life. What does it mean? God put you on earth to do 5 things. Worship Him, be a part of His family, the church, become like Christ, serve Him, and share your life message. No one can share your life message but you. Dapat ikukwento mo sa kanila paano ka binagi ng Diyos. Okay? If your goals help you to fulfill one of those purposes, God will bless them. Worship. Balik mo nga ulit doon sa 5 purposes, okay? Okay, ano yung purposes ng Diyos sa atin? Unang-una, what is that? Worship. Pangalawa, are you a part of the church family? Become like Christ, meaning magpapatawad ka, magsaserve, and you will share. Pag ginawa mo yan, God will bless thee. Okay? We need goals that are set in faith. Okay? Ito yung susunod. Dapat yung goal mo ang nakaangkla sa pananampalataya. Your goals must be big enough that you will require God's help to fulfill it. Dapat ganun ka. Okay? Ano sabi ng Hebrews 11:6? But without faith, it is impossible to please God. Pag walang pananampalataya, imposible mong malugod ang Diyos. Okay? Dapat makita natin, goals that are achieved by God's power. Okay? You will not stick to your goal without God's power. Mapapagod ka. You will not get healthy on your own. You will not improve your marriage on your own. Kasi kung kaya mo, sana matino anak mo. Sana matino asawa mo. Sana maayos ang finances nyo. Kanya kailangan natin ng Diyos. You will not. Goals that really matter in life are only achieved by God's power, through God's power, not on our power. Worship is as natural as eating and breathing. Pag pinupuri mo ang Diyos, parang kumakain ka. If we fail to worship God, hahanap ka ng substitute at sasambahin mo sarili mo. Ano sabi ng Panginoon sa John 4:23? At dumating ang oras, ngayon na nga, na ang tunay na sasamba sa Diyos, mananambahan sa Ama at sa Espiritu, ay sasambahin ng Ama sa Espiritu at sa Espiritu katotohanan. For God seeketh such to worship Him. Naghahanap ang Diyos ng sasamba sa Kanya. You may think that the church services is just singing, praying, listening to the preaching, no. Or ceremonies, or candles, or communion, no. Or you may think about healing miracles, or ecstatic experience, no. Worship can include these elements. But worship is far more than that. Okay? Far more than that. At yun ang pag-uusapan natin next week. Okay? Pag-uusapan natin that worship is a lifestyle. Okay? Na dapat makita mo ang worship lifestyle. Kaya nasa bahay ka, kaya nasa opisina ka, kaya nasa palengke ka, dapat you bring pleasure to God. Nalulugod ba ang Diyos sa'yo? I did that since 1983. Sabi ko, Pastor, kung pinagtitiwalaan mo ako, this is what I'm gonna do. Ano yon? Ayokong nahihirapan ka. Uuwi ka pa,
para kumuha ng pera sa church kasi hindi nagbabayad ang mga campers. Ikaw gumawa ng lesson, ako magpapatakbo ng camp. If you trust me, yeah, I trust you, then let me do it. Okay? Let me fix everything. Bakit? Ang galing ko sa trabaho sa simbahan, wala akong pakinabang. Oh. Ang galing ko sa school, wala akong pakinabang sa church. Sabi ni Pastor, ikaw maging presidente ng young people. Sige po. Let me run it. I'll ask you, I'll show you the lessons that we begin to have. That's what we did. Lumago, lumawak. Naging reapers president ako. The same thing. Why? Problem solver ako sa trabaho eh. Problem solver ako sa school. Sa simbahan, hindi. I choose that. Hindi yung ang galing-galing mo sa iba, sa simbahan pabigat ka. Wala kang pakinabang. Sakit ka ng ulo ng pastor. You asked Pastor Fajardo kung nagbigay ako ng kahiyan sa kanya. Minsan lang, nung pumalpak ako. But the rest, none. Sabi niya sa akin, Joey, balato mo na sa akin to. Sabi ko, tayo, naiinis ako eh. Sunday absent, Lunes magbabasketball. Hindi tama yan eh. Balato mo lang sa akin yan. O sige ho, alang-alang sa'yo. Ako na lang ho. Ako nakakain ng pride ko. Kakaibiganin ko. Kahit mabigat sa puso ko. Okay? Hindi ko na hindi ko na inaway, hindi ko na pinaringgan, hindi ko na, and I just let him. Oh. Pagka-absent, titignan ko lang si pastor. Wala akong sinabi ha. Hindi ko na pinakalaman yan tayo, bahala ka. Ngayon ano nangyari? Ewan ko. I'm still here. And I'm still learning. And I'm still doing my best so that my pastor will be proud of me. I'm still serving God to the best of my ability. Bakit? Worship is a lifestyle. Sinadya ko yan. Sabi ko, Lord, I want to show to the people na pwede mong pagpalain ang isang bugok na kagaya ko. Ang isang pasaway na kagaya ko. Kaya mo akong pagtiwalaan, Lord. Nagpapapansin ako sa iyo. Pansinin mo ko. Please. I want to please you, Lord. I want to glorify you. Kanya nung na doon kami ng Thursday, sabi ko, June Pisanya? Yeah. June. I'm so thankful for what you're doing kay Pastor Ancela. Okay? Yeah, magkasama tayo. Nilaban natin yan. Sabi ni Pastor Ansel Lucena, yung pastor ng Project 8, boss, they call me boss eh. Ini-schedule na kita, hindi lang nasagot si Harriet. Sabi ko, kausapin mo ulit. Sabihin ko, tawagan ka. Okay? Sabi ko, sigurado ka ba na ang Project 8 ready sa akin? Yeah. Alam mo, ginawa ng pastor niyo sa akin? Opo. Alam mo na sila ang nag-abogado laban sa akin? Opo. Ready kayo? Opo. Sila nga nagsabi, imbitahin kayo. I ask you, how can you explain that? Kaya pag napunta ako ron, hi, Joey Sao ko ho. Sa isip-isip ko, your worst nightmare. I'm not fighting them. But are you ready? Pastor, ni-raise po namin, natuto mga member. Tingnan ito ha. Basahin mo to. Ikaw na lang, Junjun. Halika, basahin mo to. Lakasan mo ha. Dinig ka. Okay? Kasi sabi niya, Pastor, salamat sa effort mo ha. Bakit? Bago siyang pastor, niregaluhan siya ng Innova. Okay? Sabi ko sa kanya, huwag mo ikukumpara yan. Maging masaya ka dahil bata ka pang pastor. Okay?
Kasi sabi niya, Pastor, gusto kong ikaw mag-dedicate ng sasakyan ko. Basahin mo. Pastor. Meron yan. Ito na lang. Ikaw na lang kaya magpastor dito. Para mas maganda ka eh. Sige. Pastor, salamat sa dedication prayer mo sa Masaya. masaya ang mga na ikaw Parang tayo lang nag-uusap eh. nag-pray sa Laksan bagong mo! sasakyan. Oh. Tapos, Pastor, good evening. Tamang-tama talaga ang blessing ng bagong sasakyan na sa aming dahilan wedding ni Chinky sa May 1 anniversary namin. ni Jinky sa May 1. Ano nga? Dikit-dikit kasi yung sulat. Kasi ito si Ansel, wala atang mga, hindi niya alam yung kama, hindi niya alam yung spacing. Dikit-dikit talaga kanya. Tinibo ko lang sa kanya kung kanyang basahin kasi ako, nahirapan din akong basahin. Yung pala naman, pareho tayo. Kamote ka. Kala ko pa naman, mas magaling ka sa akin. Sabi niya, Pastor, nakalinya po kayo mag-preach dito sa Project 8. Sabi ko, sigurado ka sa sinasabi mo? Opo. Sinabi na sa mga tao, kayo daw ho talaga ang mag-preach. Eh yun ho yung mga, I don't want to say anything. But they want me to be there. Anong tawag doon? Hindi ba pabor ng Diyos? Bakit? Hanapin mo nga yung verse, okay? If a man's way pleases the Lord, even his enemies will be at peace with him. Do you understand? Hanapin mo yung verse, ha? Oh. If a man's way pleases the Lord, okay? Enemies. Okay? Sa Psalm nga ba yun? Tignan mo ha. And we close with this, okay? Proverbs 16:7. Tignan mo ha. Basahin natin ha. Pag ang gawin mo, okay? Okay? Pag ang gawin mo, 16:7 ha, tignan mo. If a man's way pleases the Lord, kapag ka ang lakad mo nakakalugod sa Diyos, kahit yung nang-aaway sa'yo, okay? Magiging kaibigan mo. Pag yung kaaway mo, hanggang ngayon kaaway mo pa rin, you don't please God. Am I right? Nasabi ko, Lord, hindi ko kayang baguhin ire. Hindi ko sila kayang baguhin, ako baguhin mo. Ayaw ko na makipag-away. Ayaw ko na makipagsagutan. Ayaw ko na. I want to please you. Anong resulta? Even his enemies will be at peace with him. To be at peace with him. Yung bang kaaway mo dati, hanggang ngayon kaaway mo pa rin? Yung pinariringgan mo dati, hanggang ngayon pinariringgan mo pa rin? Isip-isip. Tama? I told you, worship is a lifestyle. We're not getting younger. We're getting older. Ang pangit naman, matanda na tayo, dami pa nating kaaway. Ang dami pa nating parinigan. Ang dami pa nating iniirapan. Wala. Okay? Hindi ka sasaya. I want you to please God. When you please God, kahit yung kaaway mo, walang choice kung di imbitahan ka. Okay? Sabi ko, thank you sa trust. No, Pastor, we want you. You see? We want you. Then one of the colonel friend that I have, si Attorney Judy, sabi niya, Pastor, na-assign ako dito sa General Santos City. Yeah, good. And I want you to talk to your brother dito. Sino? Pastor Jun Dulay. Oh, Jun, kamusta? Boss, nakita ko si Attorney Judy dito eh. Oh, siya pala yung PD dito sa ano. O di ayos. Alagaan mo yan ha. Opo.
Ako nang bahala, sir. Sabi niya, magkaano daw kayo? Sabi ko, yeah, she's a good sister in the Lord. And his husband is Pastor Dennis Lopez. And nahiya nga ako dyan eh. Pero mo, attorney to ha, ang asawa niya, pastor. Nag-testimony kina Pastor Fajardo. Sabi niya, nandiyan si Pastor Sauco. Member siya ng Katipunan. Hindi ako natuto sa asawa ko, sa giving. Sa kanya ako natuto. Kasi kung asawa ko lang ang pakikinggan ko, hindi ako matututo eh. Sabi ni Pastor, uy, sobra ka naman! Hindi, tatapatan lang. Sige ha. Sabi ko, ikaw, asawa mo yan. Hindi, salamat to, Pastor ha. Naging cheerful giver ako. Abogada yon. Full-fledged colonel, magje-general na. Okay? Oh. Nung magkaroon ng problema si Ruther, sabi ko, Judy, ano status? Pastor, ito ho. Sabi ko, ikaw na lang bahala ha. Pakitulungan mo, assist mo na lang. Ako na ho bahala, Pastor. Sige, ayusin natin to. Okay? I need help. Sige ho, Pastor. Sabi ko, Judy, thank you ha. Pero Pastor, wala na ako sa Region 4 ha. Yeah, I know. Pero meron ka pang connection doon, di ba? Opo. So, thank you ha. Thank you for the help. Salamat po, Pastor. I ask you, abogada yan, asawa ng pastor. At sinasabi niya sa harap ng mga pastor, si Joey Sauco ang nagturo sa akin maging cheerful giver. Sabi ko, muhiin niyo asawa mo. Na, alam niya yan. Pinagmamalaki niya. In fact, nung birthday niya, sabi niya, Pastor, kayo lang inimbita namin. Sabi ko, kamote ka. I ask you, why? One goal. Please the Lord. Luwalhatiin mo, Diyos. When a man's way pleases the Lord, even your enemies will be at peace with you. Huwag nang makipag-away. Tataas lang presyon mo. Huwag nang magparinig. Galingan mo na! Magpapansin ka na sa Diyos. Hindi lalaki negosyo mo kasi kumikita ka, no? Kasi ang Diyos natutuwa sa'yo. Nalulugod! Kasi kita mo ha, pagka halimbawa hindi mo piplis ang Diyos pag pinagyaman ka, gagamitin mo yung blessing mo para mang-asar. Di ba? Para hiyain nyo, ano, ha? Siling ko sa imo, ha? Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Mababang uri ka ng nilalang. Mali. Dapat pag na-bless ka, hindi ka mangi-insulto kasi hindi malulugod ang Diyos. Galingan mo. And I'll tell you, be God-focused. Dadagdag ng Diyos yan. Mga bagay na hindi mo alam. Okay? Kanina napadaan ako sa Balenciaga. Kasi doon daanan eh. Sabi ko, sabi ko, may titignan lang ako ha. Tinignan ko yung isang sapatos na binigay sa akin ng isang pastor. Sabi ko, loko-loko talaga to. 82,000. Sabi ko, sana pinera na lang eh. Sabi ko, tinext ko, uy, nakita ko yung binigay mo sapatos ha. Yun namang pinuntahan ko doon sa bag, sabi ko, kabibigay lang sa akin yan eh. At gusto kong lagyan mo lang ng initial. Naalala ko, meron kayong binigay sa akin kulay pula. Ay, oo, maganda po yan. Tinignan ko, sir, ano ho yan? 22,000. Itong maliit na bag na to? Okay. Sabi ko, tinext ko yung nagbigay. Thank you sa bigay mo ha. Thank you sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, will your friends give you that? Sabi ko kay Ma'am Raimel, I'm sorry ha. I cannot be with you in Bali, Indonesia. I should be there. Nang 8 yun anak, ano? 8, 9, 10, no? Bali. Sabi ko, pauwi pa lang ako mula sa speaking engagement ko ng 8. I cannot be with you. Kayo na lang ni Sir Jap ang mag-represent ng GTBA sa Bali, Indonesia. Okay? And
I wanted to be with you, but I cannot. Pauwi pa lang ako. You see? I ask you, will people be happy? Imagine may magbibigay sa sapatos, 82,000. Sabi ko, kulokoy ka, no? Di po, pastor, inipon namin yan sa iyo. Umayos ka nga, unahin mo muna yung pastor mo, ha? Pero nagbigay din po kami. Okay, thank you. Will I buy it? No. Will I wear it? Of course. Binigay eh. Did I dream for it? No. When a man's way pleases the Lord. I want you to have one goal, to please the Lord. Oh, nakita ko tong relos na to. Ito yung relos na binigay ng isang pastor na umattend ng ating missions conference. Natuwa siya sa binibigay nating regalo sa mga pastor. Sunday evening, ganitong panahon, nagsimba siya. Sabi ko, anong ginagawa mo rito? Wala, natuwa ako sa iyo eh. I gave this watch. Sinerf ni Jeff, Dad, that's $4,000. Plus yung gold na fountain pen. So, why are you doing that? I don't even know you. We just meet each other. Natutuwa ako sa iyo. Ngayon na ako nakakita ng pastor na ganyan. So, are you sure? Yeah. Okay. And by the way, di ba pumunta kang Baguio? Oo. Pwedeng makisabay? O sasabay ka lang pala. Sige, matuloy ka ba tumakbo? Bakit? Sasabay ka lang eh. May makikisakay. O sige, si Ellen lang sa kabilang van, kami dito. Pinasakay ko yung mag-asawa. Okay? Pumunta kami sa isang church. Hindi ko alam yung pinuntahan kong church kay Froy Medina, yung pala yung pastor niya. Kinuwento ko, binigyan ako ni Pastor Joey Trinidad ng worth $4,000 na watch, plus itong gold fountain pen na 18K. Gusto kong patunaw eh. Gusto kong gawing singsing o kwintas. Kanya lang, sayang naman. Oh. Sabi ng pastor, hinihiya mo ako eh. Bakit? Pastor ko yan eh. O ano yung pastor mo? Wala pa akong nabibigay sa kanya. Eh kinuwento ko paano ko alagaan si Pastor Fajardo. O ngayon, may binibenta akong kotse ko. O, dibenta mo. Hindi ko nabibenta. Ibibigay ko kay Pastor. Previa na Toyota. Okay? O sige. Kailan mo ibigay? Bukas ng gabi. Ba't bukas ng gabi? Ngayon na. Bakit? Kung mamatay ka, hindi mo nabigay. O sige. At church, may sasabihin si Pastor Froy Medina. Alam niyo, binibenta ko yung sasakyan ko para sa building natin tsaka sa property, pero hindi ko nabibenta. Bakit? Eh, napahiya ako kay Pastor Sauko eh. Ibibigay natin kay Pastor Joey Trinidad. Plus, itong kabibigay lang sa akin ng Globe na cellphone. Bigay natin kay Pastor. Binigay. Di sabi ng Joey Trinidad, pambira ka, pumunta ako rito, nakisakay. Ngayon pa uwi ako, may kotse na ako, may cellphone pa. 2 weeks after, sabi nung Froy Medina, Tol, you will not believe this. Why? Somebody called me up and said, do you need help? No, I'm okay. We raised 2.5 million ni Pastor Sauko. No. I'm sending to you 2 million pesos. Why are you doing that? Sabi niya, I cannot sleep. I remember you. Binigyan siya ng 2 million. Sabi niya, Tol, may 2 million ako sa bayad. Ngayon, bumili siya ng lupa doon sa Camp 7. Nagbigay tayo ng blessing sa mga pastor. May pastor na nagbigay sa akin ito. Yung nagbigay ni Re, binigyan ng sasakyan. Binigyan pa ng iPhone na bago. Yung nagbigay noon, binigyan ng 2 million. Hindi ko alam kung ano nangyari sa nagbigay ng 2 million. Are you following me? Tanong ko sa iyo, why? Because we please the Lord. Kung kanya ka lang nagkakaroon kasi may trabaho ka, kawawa ka, boy. Bakit? Kasi nagtatrabaho ka. Magkaroon ka ng pagkakataon na kanya nagkakaroon ka kasi ang Diyos natutuwa sa iyo.
Am I right? Natutuwa. Piliin natin yan na ang Diyos matutuwa. I don't know Joey Trinidad. I never met him. It was just that he attended a conference and after that, binigay niya to, I never met him again. Please God. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Tulungan mo po ng goal namin sa buhay, malugod ka, maitaas ka, mapuri ka, na wala kang magagawa kung di sabihin, I delight in His way, and though He fall, He is not utterly cast down, for I will uphold him with my hand. Lord, ito ang goal namin. Yung malulugod ka sa amin na wala kang pwedeng gawin. Kasi nakita mo, sumusunod kami, hindi namin ginagawa yung maiinis ka, magagalit ka, magsaselos ka, sasadyain namin. Lord, please help us. Give us grace. Help us to please you. That worship will be our lifestyle. Lahat gagawin namin na may pag-ibig, lahat gagawin namin so that we will glorify you. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come at the altar and say, Lord, help me that I will glorify you, that my goal is to please you. Dito po sa altar, God bless you. Simulan mo.